Ang mga puno ay isa sa mga mahalagang tanim sa ating planeta. Ito ang sumasala sa carbon dioxide upang maging oxygen, nagiging pasilungan ng mga tao at hayop at naging tirahan din ng ilang mga hayop. Pangunahing ginagamit sa paggawa ng mga bahay at marami pang iba. Ang mga puno ay nasa lahat ng dako. Sa higit sa 3 trilyong mga puno na nakakalat sa buong planeta, ang mga ito ay isang mahalagang bahagi ng halos anumang tanawin, na ginagawang mas madali ang marami sa kanila na mapansin. Ating aalamin ang mga kakaibang puno ng kahoy na hindi mo akalain na mayroon palang ganitong puno. Dragon Blood Tree Socotra, Yemen. 200 milya mula sa baybayin ng Yemen ay ang Socotra, isang liblib na isla na kilala bilang hiyas ng Arabia, kung saan ang isang uri ng hindi makamundong puno na kilala bilang Dragon Blood ay namumulaklak sa loob ng milenya. Dahil sa hindi pangkaraniwang anyo nito na parang payong. Nakatira ito sa loob ng mga labi ng prehistoric na Dragon's Blood, nakagubatan sa mga granite na bundok at limestone na talampas at dalubhasa na umangkop sa kapaligiran nito, sa pamamagitan ng pagharang ng airborne moisture, na dinadala ito patungo sa root system nito. Kahit na ang hinaharap ng mga natatanging species ng puno ay hindi tiyak dahil sa pagbabago ng klima, mayroon nitong mahabang kasaysayan ng pang-ekonomiya at panggamot na kahalagahan. Halimbawa, pinahahalagahan ito ng mga lokal na tao bilang pagkain para sa mga alagang hayop. Baobab Tree Southern Africa. Ang mga baobab sa gitnang Timog Afrika ay marahil isa sa mga pinakakilalang natatanging puno. Ang mga ito ay isa rin sa mga pinakamaliit na puno sa buong mundo, tila sila ay itinapon sa lupa ng nakabaligtad, ang kanilang mga sanga sa paanuman ay masyadong magulo para sa kanilang malaking kabilugan. Ang mga baobab ay kumukuha ng tubig sa tag-ulan gamit ang kanilang malalaking putot na bumabad sa kahalumigmigan tulad ng isang espongha. Gustong-gusto sila ng mga elepante at sila ay pinuputol upang ipainom sa mga elepante. Pangunahing makikita mo ang mga natatanging punong ito sa Zimbabwe at sa paligid ng Limpopo sa South Africa, ngunit maaari mo ring humanga sa kanila sa Madagascar. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, bisitahin ang isang baobab sa gabi. Ay makikita mo ang kanilang mga bulaklak ay namumukadkad pagkatapos na may halimuyak ng bahagyang maasim na gatas, na nagdudulot ng malaking pananabik sa mga paniki at bush na sanggol, na pumupunta upang uminom ng masaganang nectar at kasabay nito, ay ikinakalat ang pollen ng baobab sa malayong lugar. 1,400-year-old Ginkgo Tree, China. Ang matayog na Ginkgo Tree na ito ay matatagpuan sa loob ng mga dingding ng Guguanyan Buddhist Temple sa Zhongnan Mountains sa China. Tuwing taglagas ang mga berdeng dahon sa 1,400 taong gulang na puno ay nagiging matingkad na dilaw at nahuhulog sa isang gintong bunten sa bakuran ng templo, tulad ng isang karagatan ng dilaw, na uma-attract ng mga turista mula sa nakapalibot na lugar. Ang puno ng ginkgo na kilala rin bilang maidenhair, ay kung minsan ay tinutukoy bilang isang buhay na fossil, dahil, sa kabila ng lahat ng matinding pagbabago sa klima, ito ay nanatiling hindi nagbabago sa loob ng higit sa 200 milyong taon. Ito ay isang buhay na link sa mga oras na ang mga dinosaur ay namuno sa mundo. Kauri Tree, New Zealand. Ang kauri ay kabilang sa mga pinakamalakas na puno sa mundo, lumalaki hanggang mahigit 50 metro ang taas, na may mga trunk girth hanggang 16 na metro, at nabubuhay ng higit sa 2,000 taon. Ang mga kagubatan ng kauri ay kabilang sa mga pinakaluma sa mundo at ang pinakamalaking puno sa kanila, si Tenei-Mauta o Diyos ng Kagubatan, ay pinangalanan para sa Diyos ng Maori ng mga kagubatan at ng mga ibon. Nakatayo ang mga ito tulad ng mga sinaunang haligi sa kagubatan, ang kanilang napakalaking bitik-bitik abo na mga putot ay hindi naaantala ng mga sanga hanggang sa sila ay malayo sa ilalim ng lupa. General Sherman Tree, California. Ang General Sherman ay isang higanting sequoia o Sequoiadendron giganteum, na puno na matatagpuan sa Giant Forest ng Sequoia National Park sa Tulare County, sa estado ng US ng California. Sa dami, ito ang pinakamalaking kilalang nabubuhay na single-stem tree sa Earth. Ito ay tinatayang nasa 2,300 hanggang 2,700 taong gulang. Ang General Sherman ay ipinangalan sa American Civil War General na si William Tecumseh Sherman. Ang opisyal na kwento na maaring apocryphal, ay nagsasabing ang puno ay pinangalanan noong 1879 ng naturalist na si James Wolverton, na nagsilbi bilang isang tenyente sa 9th Indiana Cavalry sa ilalim ni Sherman. Dead Valley Tree, Namibia. Matatagpuan ang mala skeleton na mga punong ito sa Dead Valley.
Ang mga ito ay dating namumulaklak na mga puno ngunit mga 900 taon na ang nakalilipas ang klima ay natuyo, at ang mga buhangin ay hinarangan ang Dead Valley mula sa pinakamalapit na ilog. Dahil sa masyadong tuyo sa lugar ng Dead Valley para mabulok pa ang mga puno, kaya natuyo ito sa ilalim ng init ng araw at nasira ang mga puno. Ang mga puno, na ngayon ay mahigit 1,000 taong gulang, ay bumubuo ng isang tigang na kagubatan. Silver Birch Tree, Finland. Ang mga birch ay ang pinakakaraniwang mga nangungulag na puno sa Finland. Ang mga species na umiiral doon ay silver birch, downy birch, at sa Lapland dwarf birch ay lumalaki. Ang mga birch ay maaaring mabuhay ng hanggang 300 taon at ang pinakamataas na birch ay maaaring lumaki hanggang 40 metro ang taas. Ang mga birch ay naging mahalagang puno para sa maraming tao at ilang mga tribong Finno-Ugric, Baltic, at Slavic ang sumamba sa kanila. Bagamat marahil hindi ang pinakanatatanging mga puno sa paligid, kapag natatakpan ng nyebe, isa sila sa mga pinakakapansin-pansing tanawin. Rainbow Eucalyptus Tree. Ang Rainbow Eucalyptus Tree ay madalas na tinutukoy bilang isang buhay na gawa ng sining, dahil sa hanay ng mga kulay na maaari nitong ipakita. Sa panahon ng tag-araw, ang kulay kahel na kulay ng puno ay nagbabalat upang ipakita ang isang kakaiba. Maraming kulay na balat sa ilalim na maaaring magsama ng mga guhit ng maputlang berde, pula, orange, kulay abo at lila kayumanggi. Mas pinipili nila ang mga tropikal na kagubatan na may mataas na pag-ulan. Ang puno ay katutubong sa New Guinea, Indonesia at sa Philippine Islands. Ito ay nakatanim din sa Hawaii at iba pang bahagi ng US bilang isang puno ng kalye at lilam. Ang nag-iisang puno ng eucalyptus na katutubong sa Hilagang Hemisphere, maaari itong lumaki hanggang 250 feet ang taas sa katutubong tirahan nito. Sa siyentipiko, napakakaunting pananaliksik ang nagawa upang ipaliwanag kung bakit nagbabago ang mga kulay ng puno. Ipinagpalagay ng isang siyentipiko na ito ay dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng tanan, na sinamahan ng pagbaba sa pinagbabatayan ng chlorophyll habang ang puno ay naglalabas ng balat sa mga piraso. Depende sa mga uri ng tanan na naruroon, ang mga seksyon ng bark ay may mga tiyak na kulay, na nakakuha ng pangalan ng puno. Angel Oak Tree. Ngayon ito ay isang hindi kapani-paniwalang puno. Ang Angel Oak Tree ay matatagpuan sa St. John's Island, South Carolina, at isa sa mga pinakabinibisitang landmark ng estado. Sinasabi na sa higit sa 500 taong gulang, ang Southern Live Oak ay maaaring isa sa mga pinakalumang nabubuhay na bagay sa silangan ng Mississippi. Dahil sa edad nito, ang puno ay higit sa karaniwan ng taas, na umaabot sa mahigit 65 talampakan ang taas. Ang pinakamahabang sanga nito ay umaabot ng 187 talampakan, at ang ilang mga sanga ay nag-drill pabalik sa lupa at nagsimulang tumubo pabalik pataas. Kilala ng maraming lokal bilang The Tree, ang mga miyembro ng komunidad at mga bisita ay may malalim na paggalang sa oak. Kaya't noong 1991 ay nagkaroon ng malaking suporta sa publiko para sa lungsod ng Charleston, na bumili ng lupang nakapalibot sa puno upang matiyak na walang mga pag-unlad sa hinaharap na magsasapanganib sa puno.